ang mga pader ng bilangguan. Marahil para sa atin nagbibigay ng proteksyon sa lipunan. Ngunit kalakip nito ay nagtatagong kwento ng pagkakasala, pagkadismaya at hirap sa likod ng mundo. Sa loob ng mga pader na ito, may mga buhay na naghihintay ng pagkakataon, pagbabalik at pagpapatawad. Makinig, makibahagi at naway mapakinggan. Magbigay boses sa mga taong madalas ay nakakalimutan. May pag-asa pa ba sa pagbabalik sa lipunan? Sa paglalakbay natin sa loob ng mga pader ng bilangguan, sisikapin nating makipag-ugnayan sa mga alagad ng batas na namamalakad at nagpapanatili ng seguridad para sa kaayusan at disiplina. Tutuklasin natin ang kanilang mga karanasan at mga hamon bilang namamalakad na mga nakakulong, partikular sa mga isyong may kinalaman sa karahasan, diskriminasyon at hirap sa loob nito. Sir, ano po ang masasabi niyo sa sitwasyon po ng mga bilanggo sa ulungan? Sa ngayon kasi yung may yung PNP Memorandum Circular 2024-014. Ito po yung lahat ng binibigyan natin ng karapatan yung mga PUPC, person under PNP custody. Sila po yung lahat naman ng mga karapatan binibigay namin sa kanila. Meron po ba yung mga suliraning nakikita na kinakaharap po ng mga bilanggo sa kulungan po? Siguro yung bilang nakakulong sila, yung iba na limitado yung kanilang galaw na kumbaga deprived nga yung kanilang liberty, kaya sila, yung iba nalulungkot, yung iba mga case na yung iba parang sila nung sinasaktan yung sarili, tulad nung parang inuntog niya yung ulo niya, kaya hanggang ganun lang. Tapos yung iba nag-attempt na suicide. Connected po yung sa sitwasyon po na sabi na. Pansin niyo po ba, madalas po ba o madalang po bisitahin ng mga kamag-anak ang mga bilanggo? Dito naman sa amin, sa Indang PNP, madalas po binibigyan namin ng oras talaga yung pagdalaw ng pamilya. Marami naman nadalaw sa kanila. Sir, bilang alagad po ng batas, ano po yung mga kadalasang kinakaharap na kaso o dahilan ng pagkakakulong ng isang tao? Yung dahilan ng pagkakakulong, dahil merong mga formal complaint na tinatawag na pumupunta dito. So, meron tayong mga taong pumupunta dito at nagsasabi na sila ay naargabyado sa kanilang nirereklamo. So, kung merong sapat na basihan at merong mga evidence na binibigay sa amin at kung ang isang insidente ay kakapangyari lang, kami ay re-responde at possible na mahuli yung kanilang nirereklamo, yung tinatawag nating suspect, at possible makulong sila. So, yun yung mga dahilan yun. May mga batas yun na rules or procedure, paano sila makulong, anong mga circumstances. So, hindi basta-basta na ikukulong lang sila, no? So, may mga complaint talaga dyan. Nakukulong sila for inquest kung sila ay caught on the act, nahuli, or makukulong din sila kung may finaled na case doon sa korte, tapos nilabasan sila ng warrant of arrest. So, yun yung mga basis doon, bakit sila nakulong. Dito sa Indang, mostly ang mga kaso dito ay about physical injuries, yung mga pagnanakaw, robbery, ganun lang ang mga kaso dito. So, paminsan-minsan, meron tayong tinatawag na mga 8 focus crime or index crime. So, nandun yun, nakapaloob yung mga murder, homicide, serious physical injuries, lahat ng physical injuries nandoon, two-wheeled or four-wheels vehicle na kinarnap, rape. So, paminsan-minsan may mga ganong kaso. Sa mga nakakulong natin dyan, tinatawag natin person
under police custody, sila yung mga under kumbaga hindi pa naman nakakatulan. So, nahuli sila. Ang iba dyan ay through warrant of arrest, by virtue of warrant of arrest. Yung iba naman ay warrantless arrest. So, hinaharap nila yung kanilang kaso. So, yung mga binanggit kong mga kaso, mga focus crime or iba pang krimen, so, yun yung mga kinakaharap nila. Kapag ba nanggaling na sa kulungan, wala nang kalalagyan sa lipunan? Wala na bang magandang kinabukasan para sa mga dating bilanggo? Kapag ba nagkasala o nagkamali ang isang tao, ay may tuturing na siyang masama? Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Sa bawat pagkakamali, ito ay nag-iiwan ng bakas na tila ba'y walang makatatakas. Hindi lamang sa alaala, kundi pati na rin sa pagkatao. Pero dapat bang maging rehas ang isang maling bakas? Pedicab driver, may trabaho, at may pinagkakaabalahan sa buhay. Ang landas na kanilang tinahak ay minsan nang nagrehas. Isang madilim na daan na puno ng pagsubok at pagkakamali. Nagmula man sa rehas, ano kaya ang kani-kanilang iniwang bakas? Mapalad kong nakilala at nakapanayam ang mga dating belanggo na si Archimedes Monreal Gingging at ang isa naman ay tatago natin sa pangalang Paeng. Ako nga pala si Archimedes Gingging Monreal. Ilan taon na po? At mag-substitution. So, alam niyo naman po siguro ang pakay po namin para po sa inyo. Gusto ko po sanang umpisahan niyo ang pagtatanong sa kung okay lang naman po sa inyo. Pwede po bang pakilahad? Bakit po kayo nakulong? Kaya ako nakulong kasi wala naman talaga akong kasalanan doon. Tinuro lang talaga ako ng magulang. Kasi yung tunay na gumawa ng talo eh. Ngayon, siguro kung ano ng magulang, yaraan lang ako, ganyan. Kaya ako ang tinuro. Eh, siyempre, inimbita ako ng mga barangay at polis para sumama. Pero yun lang muna, para hindi naman gagulo. Inimbita lang naman eh. Hindi ko alam na dadalhin pala ako sa police station. Yun, iyawan ako ng kaso. Hindi na sa akin, grade. So, mabigat po talaga. Nung nasa loob na po kayo, kamusta po doon ang buhay niyo? Mahirap. Mahirap ang mga dinanas ko. Halos hindi ko na makilala yung mga tao. Siyempre, sobrang naiisip eh. Nakamatay lang yung nanay ko. 27, 28 kasi ako nakulong. 27, 28. Yun, dinanas ko lahat ng hirap doon. Pero hindi ako sumuko. Alam ko na, yung Panginoon para tulungan ako. Hindi ako pumitin sa kanya. Ginaya ko lahat. Paranaque Gate, tapos Quezon City, Building 14, Muntinlupa, Agnes, Muntinlupa, Middle School, Muntinlupa. Kaya yung mga pinuntahan ko kulungan. Hiyat ng buhay doon, patayan pa, riot. Nakikita ko nga, patay na, pinapatay pa. Mahirap mong yung buhay ko, pero kinaya ko. Dahil mata ko, suka, dumudumi ako. Kasi nga, dumi ko, dumumi. Hindi ako nawala ng pag-asa, lumaban pa rin ako. Yung mga naging dinanas ko sa kulungan. Mahirap talaga makulong. Pero hindi ako nagpatalo doon. Makapit ako sa Panginoon para, yun, kasi nakalaya ako ng nakatayo, hindi nakahiga. Papasalamat ako sa Panginoon. Dinanas ko lahat, pero napagtulong kayo ko. Normal po talaga ang gulo sa loob po ng kulungan. Sa kulungan? Apo. Sa Muntinlupa. Kasi halo-halo kami pang-kapitol. Sporting ako eh. Pero nabibisita naman po ba kayo ng mga... Hindi na ako madalo doon sa Muntinlupa. Malayo eh. Ako na lang gumawa ng sarili para mabuhay ko. Umistarte ako. Tinda ako ng kanin, gulay, isda, kada isang plastic yung mga piso. Ang inuulam ko doon kay exit lang. Hirap din po talaga sa pagkain. Hirap. Mahirap kung sa mahirap talaga. Mahirap. Kaganasin mo lahat ng hirap doon. Hindi nga ako sumuko eh. Umapan ako eh. Nung nakalaya naman po kayo, kamusta po yung mga tao po sa paligid niyo? Yung pagtanggap po ulit sa Hindi inyo? ko sila inintindi. Walang pangalan kung ano sasipin nila sa akin. Yan sa akin, wala akong kasalanan. Pag yun naman laging nakukulong, may kasalanan. Kapag bibintangan lang, pinuhuli, paano may magawasan ng kaso. Paano niyo po napagpatuloy yung buhay niyo pagkalabas niyo po? Hindi, nag-ibig ako eh. Nag-iibig ako eh. Kaya nung unang ko agad. Kasi paglabas ko, puro ibig na puro ibig.
May pedicab kami sarili. Eh, nasa Muntinlupa ako, sabi sa mga kapatid ko, benta nyo na yan, pagpahingin nyo sa atin, may edad nyo. Ngayon, nabenta yung pedicab namin. Labas ko po, day trip na. Nag-day-trip ako. Kumikita ako ng 1.5 isang araw. Ay, wala pang malating araw, may kita na ako. Lahat, bibigyan sa tatay ko, may ipon ako. Lahat ng gusto namin, nabibigyan namin. Hindi niya na po sinubukan mag-apply po sa ibang trabaho, ganun po. Hindi na. Hindi ako po. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon para ng trabaho, siyempre trabaho yun. At ang galing ko lahat ng bisyo. Kami natin naman ako may bisyo, pero maayos ang ginagawa. Wala akong ginagawang kamalian sa masama. Yun sa akin. Kung mapagkukumpara niyo po, yung buhay niyo po bago kayo makulong at pagkatapos po makulong, gaano po kalaki yung pinagkaiba nila? Maraming pinagbago sa akin. Kasi yung nalagutay yung mga kaya. Siyempre, yung hindi ko nagagawa noon, nagagawa ko na. Nakaranas naman po ba kayo yung kahit po dadaan kayo, meron pong nasasabi sa inyo yung mga tao? Wala naman. Kasi alam nila ang totoo na wala akong kasalanan. Lagi mo nakikita yung magulang ng bata. Pag nakikita ko, tumuulog-ugo ko. Pero hindi ko lang pinapansin. Naya ko lang. Kasi baka mauli nila ng mga anak ko. Siyempre. Kaya tinitingnan ko lang tatay ko. Pag nakulong ulit ako, madadalas ko ulit yung kalungkutan. Kaya nangako sa laging paglaya ko. Wala akong gagawin kamalian sa masama. Puro ko putiin lahat. Yun. Yung mapapayo ko lang doon, pag yung tumulad sa amin, kasi napakahirap talagang makulong, yung tutusin talaga. Huwag yung gagawa ng masama. Kaya ang kababagsakan yun talaga, kulungan talaga. Ang mapapayo ko lang sa mga kabataan, mag-aaral lang kayo ng mabuti para yung mga pangarap niyo makamit niyo. Hindi kayo makadanas ng pangungulungan, kalungkutan. Sa huwag lagi kayong malungkot, kailangan daan nyo sa tawa lang. Kahit may problema tayo, ngiti lang. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Umapit kayo sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan nun. Nung nakalabas ka, sabi mo, diba, hindi mo, or wala kang pakailan sa mga tao na kapaligid sa'yo kung ano sasabihin nila sa'yo. May mga pagkakataon ba na nakaranas ka rin ng halimbawa, ng pang-aapi or pangungutya pagkalabas mo? Wala. Wala naman. Wala naman. Kasi alam nila yung katotohanan na wala akong kasalanan. Siyempre hindi nila pag-uusapan. Sa ibang lugar, Wala. halimbawa, Nakita lang nila ako nung na-interview ako sa ABS-CBN sa magang kaigan. Oo, na media ako. At yung mga mag-anak ng bata, naniniwala sila na wala akong kasalanan. Talaga ko lang tinuro ng magulang, may sayad yata yung magulang mo. Kaya nayaan ko na lang. Bahala na lang sila kung anong mangyari sa kanila. paano mo pinaparamdam sa kanila? Hindi, bahala na sila kung mag-isip sila sa akin kung ginawa ko yun. Alam naman nila siguro kung ako yun o hindi. Siyempre, kung ako yun, ako ituturo ng bata, ng complainant ko. Eh, hindi naman ako tinuturo eh. Hinawakan na kasi ng DSWD, kaya nabiyaya ko ng Muntinlupa. Ay, nakalaban mo na talaga. Eh, oo. Kahit atrasin nila yung kaso, ang magtutuloy, DSWD. Ilang ano ka ba doon? 4 years, 11 months, 4 days. Nagkaroon ako ng good conduct time allowance. Sumali ako sa mga activities, sa mga event ng Bureau of Correction. Magandang umaga po. Alam niyo naman po siguro ang pakay namin. Gusto ko po sana itong umpisahan sa bakit po kayo nakulong. Nakulong ako dahil sa kasong droga. Pinagkamalan ako nagbibenta. Hindi po talaga kayo. Hindi. Pagkamalan lang din po. Kumbaga, sinama lang kami sa kota ng mga pulis, ng mga ano nila. Eh, wala silang mauwa. Kami yung napag-diskitahan. Kailan po yun? July 8, 2021. Gaano po kayo katagal sa loob? 1 year and 10 months. Yung buhay niyo po dun sa loob, kumusta naman po? Nahirap. Hindi mo magano kadali. Kumbaga, siksikan ng tao doon. 50 kaming tao. Tapos maliit lang yung ano namin. Maliit lang yung higaan namin. Nakaupo lang kami. Sa pagkain po, paano po yung pagkain? Sa pagkain, nakatid na kami ng pagkain ng mga mama ko. Nakatid na ako. Pag hindi ka nakatid ng pagkain, hindi ka makakain. Wala kang pagkain. Wala po po. Nakaranas po ba kayo dun yung meron po mga riot? Wala. Hindi uso yun dun. Hindi totoo yun. Pag mabait ka, hindi ka makakasasaktan. Pero pag maulit ka dun, doon ka makatikim ng mga parusa. So, doon po sa loob, ang hirap po talaga yun sa pagtulog po, pati po pagkain. Pagtulog, tsaka pagkain. Nung nakalabas po kayo, paano po tinanggap yun ng ibang tao? Yung paglabas niyo po, paano po kayo kinausap ulit? Yung pakikisilamuha po sa inyo? Wala naman, parang normal lang din. Pagkalabas ko kasi, hindi naman talaga ako actually na lumabas na nasa labas. Kumbaga dito lang ako, wala naman akong ano sa kanila. Kumbaga, sarili ko lang, ganyan.
paglabas ko ng kulungan dito na sa bahay, isama nila, bahala na sila kung anong tingin nila sa akin. Kasi wala naman sila naitulong sa akin. Kumusta naman po yung sa trabaho niyo po? Okay naman. Kasi yung kaso ko kasi, tinapos ko, kumbaga binuno ko eh. Kaya hindi ako nagkaka-record sa mga ganun. Kumbaga, tiyatago ko na lang. Kuwari, pagpapasok ko ng trabaho, kuwari mag-a-apply ako. Hindi ko sinasabi na galing ako kulungan. Kumbaga, apply lang ako, normal na, parang normal na lang din. Tao, hindi mo na iungkatin yung ba't nakulong ka, ganyan. Para hindi sila, iba yung tingin sa'yo. Kasi naman, pag galing ka kulungan, yung mga ibang tao sabihin, masama yan, ganyan. Kaya hindi ko na rin binabahagi sa kanila. Sila sarili ko na lang. Paano po yung ginawa niyong pagbangon paglabas niyo po ng kulungan? Wala, gano'n lang. Normal lang na sarili lang muna. Sisikapin mo na yung sarili mo, maghanap ng trabaho. Hindi bangin yung sarili mo. Kasi, hindi naman, sarili mo lang naman din yung kakampi mo, hindi ka naman pwede umasa sa iba. Kumbaga, kanya-kanya ng galaw. Kung ikukumpara po yung buhay niyo bago po kayo makulong at pagkatapos po makulong, may malaki po bang pagkakaiba? Malaki yung pagkakaiba. Hindi pa ako nakukulong, ang dami kong ginawa mali. Kumaga yung mga sa bisyo, ganyan, alak. Yung pagkalabas ko ng kulungan, yung nasa loob ako ng kulungan, naisip ko lahat yung mga masasama na ginawa ko. Ngayon, paglabas ko, binago ko. Iba pala masarap pala yung babaguhin mo yung sarili mo. Kasi yung ginawa mo masarap yung una. Pero yung pag na-realize mo na, pangit pala. Mas maganda pala talaga yung tama gagawin mo. Para hindi maulit yung mga ganun. Mapapayo ko lang sa kabataan enjoyin lang nila yung buhay nila. Pero bigyan din nila ng limitasyon. Kasi lahat naman ng tao, hindi mo naman pwedeng hadlangan sa mga gusto nila. Nasa sa kanila lang kung ang gusto nilang gawin. Basta may limitasyon na sila. May masasabi rin po ba sa mga ex-con din po? Para din pong payo sa kanila? Wala naman kasi, kumbaga pag nasa loob ka kasi ng kulungan nandun na talaga yung aral Hindi mo na kailangan silang payuhan. Kasi doon sa loob, lahat ng tao doon, matitino na. Kumbaga may mga galang. Meron kasi silang nakakatakutan doon. Kumbaga ang mga masasama nasa labas. Ang mga mababait nasa loob. Doon kasi matututo ka talaga. Kahit ubod ng sama mo sa labas. Kung nasa loob ka na, magiging mabait ka. Kahit anong gawin. Bawal ka doon lahat, may bawal doon kasi lahat. Hindi ka pwede doon siga-siga ka, kaya magiging doon magalang. Ang hustisya ang pinangahawakan ng bawat isa sa atin. Ito ay simbolo, instrumento na dapat ay nagproprotekta sa karapatan ng bawat Pilipino. Ngunit atin bang masasabi na ito'y walang kinikilingan at ito'y para sa lahat? Maraming Pilipino ang patuloy na nakararanas ng hindi pantay na pagtrato lalo na sa ating sistema. Isang halimbawa nito ay ang nangyari sa Benguet noong February 14, 2006. May 11 na kabataan ang inaresto ng pulisya nang walang warrant of arrest at sila'y nakaranas ng pagmamaltrato sa kamay ng mga ito. Ipinaalam nila ito sa mga jail guards, ngunit wala silang nakuhang aksyon tungkol dito. Sila'y may karapatan na ireklamo o kasuhan ang mga sangkot sa pagmamaltrato, ngunit dahil sa lubos na takot, ito'y pinalipas na lang nila. Dito, makikita natin kung anong kakayahan at kung gaano makapangyarihan ang mga tao nasa posisyon. Hindi natin maikakaila na may mga taong ginagamit ang kanilang pwesto upang mang-abuso ng mga ordinaryong tao. Ang ibinigay na posisyon sa atin ay huwag natin gamitin na sandata upang mang-abuso o mantapak ng karapatang pantao. Tayo nilagay sa ganito upang mapabuti ang sitwasyon ng bawat isa at hindi lang para sa ating sarili. Ang justice system na meron sa ating bansa ay masasabi natin anti-poor o mas pinapaboran ang taong may mga pera, kapit at koneksyon. Maraming mahihirap ang nagdudusa sa kulungan para lang magbayad ng kasong hindi naman sila ang gumawa. Maraming hindi makapagsalita dahil agaran itong ginagawa ng paraan para mapatahimik. Tulad na lang ng nangyari kay Percy Lapid, Leila de Lima, at marami pang iba. Totoo bang malaya ang bansang kinabibilangan natin kung mismong pagsasalita ay hindi maaari? Ang hustisya sa Pilipinas ay tila isang malayo at di makakamit na pangarap para sa marami dahil sa sistemang may korupsyon at inepsensya. Maraming kaso ang natatanggihan ng taon-taon ng walang hustisya. Ang mga mahihirap ay lalong naghihirap sa pagkamit ng hustisya dahil sa kawalan ng pondo at suporta. Ang mga opisyal ng gobyerno ay may mga pagkakataon din na gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa personal na interes. Kaya naman, ang pagkamit ng hustisya ay nagiging isang hamon na tila'y balakid higit sa mga kapaspalan.
Ang paggamit ng hustisya sa Pilipinas ay isang matinding laban na kinakaharap ng maraming Pilipino. Ang korupsyon at kawalan ng transparensiya ay mga balakid sa paggamit ng hustisya. Maraming kaso ang natatanggihan ng walang paglutas na nagdudulot ng pagkadismaya at pagkawala ng tiwala sa sistema. Ang mga biktima ng krimen at pang-aabuso ay lalong nahihirapan sa paggamit ng hustisya dahil sa kawalan ng suporta at proteksyon. Kailangan natin ng mga tunay na reforma sa ating sistema ng hustisya upang matupad ang katarungan. Ang pagbabago ay nasa ating mga kamay at kinakailangan natin ang pagkakaisa upang makamit ang tunay na hustisya. Audio preview.